Magandang araw po sa inyo at welcome back dito sa ating panibagong video. At mga kapolitika, usap-usapan po ngayon dito sa mundo ng social media itong pambabash ngayon na natatanggap ni Vice Ganda dahil sa kanyang controversial na pa-concert doon sa Araneta Coliseum kasama itong si Regine Velasquez. So ating pag-uusapan kung deserve nga ba ni Vice Ganda yung mga pambabatikos na kanyang natanggap matapos yung kanyang maiskandalong concert. Dahil po sa nangyari ay milyon-milyong mga followers ni Vice Ganda ngayon ang nag-unfollow sa kanya. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. Nothing beats a jet ski holiday. Right now, from Manila to West Philippine Sea by jet ski. Get unlimited water bombing from Chinese vessels and free trip to The Hague by the ICC. Promo applies to DGS only. Big allowance and BBMs are prohibited. Huwag niyo kong subukan mga putang ina niyo. So mga kapolitika, inyo pong napanood itong production ni Vice Ganda at ni Regine Velasquez na kung saan part doon ay minak nila itong si former President Rodrigo Roa Duterte dito sa kailang portion sa concert sa Araneta Coliseum nitong mga nakarang araw. So nag-viral po ito at marami ang mga talagang galit na galit mo, especially yung mga tagahanga at lubos na nagmamahal dito sa dating Pangulo dahil hindi rin naman lingid sa ating kaalaman na kahit wala na siya sa posisyon ay marami pa rin po ang mga nakaalala ng mga ginawa ni former President Duterte. So tayo dito is non-partisan tayo. Tayo ay magbibigay lang ng reaksyon at ng ating opinion kung saan ay angkop doon sa sa moralidad ng ating lipunan dahil hindi naman din lingid sa ating kaalaman na noong 2016 ay sinuportahan rin ng nakararaming mga artista at mga kilalang personalidad itong si former President Duterte at kasali na nga dito yung mga malaking bituin dito sa ABS-CBN Kapamilya and na naintindihan natin yung kanilang naramdaman na all the while after nung kanilang mga ginawa at kontribusyon dito sa pag-support sa dating Pangulo ay ipinasara yung kailang station dahil doon sa prangkisa, di mo na merong issue ng prangkisa dito sa ABS-CBN, pero ang sabi naman ay dahil daw hindi ipinalabas ng ABS-CBN Kapamilya yung ads ni former President Duterte. So ano pa man yung dahilan ng pagkasara ng ABS-CBN, either it is a franchise issue or dahil doon sa hinanakit ni former President Duterte na hindi pinalabas yung kanyang ads, sa tingin ko ay valid yung nararamdaman dahil masakit yun sa part ni Vice Ganda na sinuportahan nila yung former President Duterte dati and then nawala ng prangkisa yung kanilang istasyon. Pero ang sinasabi naman ngayon ng ABS-CBN ay hindi na sila or wala na silang balak na kumuha ng franchise dahil sa modernong teknolohiya ng social media ay dito na kumikita ng malakihan ang ABS-CBN ngayon kung kaya medyo nakakabangon sila kahit papano. So dito naman sa concert ni Vice Ganda, sa tingin ko mga kapolitika, nag-cross talaga ng line itong si Vice Ganda dahil sa kanyang mga sinabi kay former President Duterte. Di ba meron nga tayong kasabihan na do not rejoice in the misery of others, dahil kahit ganito pa man, ganun man ang ginawa ni former President sa kailang istasyon dati ay hindi rin naman may pagkakailan na malaki rin ang kanyang nagawa sa ating bansa. So hindi hindi makakalimutan ng mga ordinaryong Pilipino yung nagawa ng former president. Again, tayo po dito is non-partisan, tayo lamang po ay nag-a-advise or nagsasuggest dito kay Vice Ganda dahil ang industriya ng politika at industriya ng entertainment ay magkahiwalay. So sana si Vice Ganda is nag-focus na lang siya dito sa kanyang trabaho bilang isang entertainer at hindi na siya nakisawsaw dito sa issue ng politika. Okay? So aside from this is milyon-milyong mga supporters po ni Vice Ganda ngayon ang nag-backlash dito sa kanya at talagang nag-unfollow sa kanyang social media pages at ngayon ay puno ng mga hate comments yung kanyang mga posts. So hindi maganda ito bilang isang entertainer na dapat is hindi ka mag-set ng boundary or territory sa iyong mga
supporters dahil ikaw nga ay isang entertainer, ay dapat hindi ka magpakita ng kulay ng iyong politika dahil matatandaan ka mo, especially yung mga tagahanga ni former President Duterte, dahil hindi rin naman lingid sa ating kaalaman na marami ring mga Bisaya ang tagahanga itong si Vice Ganda. So dahil dito sa kanyang ginawa ay baka mawala na ng gana yung kanyang mga supporters. So again dito sana ay hindi na lang sinali kung siguro ay masakit or masama man ang loob ni Vice Ganda dito sa dating Pangulo, ay sana nanahimik na lang itong si Vice Ganda dahil makaka-apekto ito sa kanyang career bilang isang entertainer. Okay? So yun mga kapolitika ang aking mag-reaction or aking maging opinion dito sa nangyari na kung saan ngayon ang mga netizen ay galit na galit dito sa mundo ng social media. So kung kayo po ang tatanungin mga kapolitika, ano po ang inyong maging reaksyon dito sa nangyaring iskandalo na kung saan ay minak daw or hinamak daw ni Vice Ganda itong dating Pangulo na si former President Duterte, at deserve ba ni Vice Ganda na mabash dito sa social media? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.